So ngayong araw mga kumarites, gagawa tayo ng musubi. Ayun yung trending sa TikTok ngayon. At dahil yun nga yung trending ngayon, gagawin din natin siya. Syempre, ingitara tayo eh. So itong musubi, first time kong gagawin. Palagi nyo kasing nakikita dito, yung tuna bake sushi. At dahil nga dumating na yung molder natin, ayan, gagawa na tayo. At tingnan natin kung masarap at pwede rin pang negosyo to. Ayan mga kumarites, gagawa na tayo ng musubi. Siyempre, ang unang ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng musubi, kailangan natin ng luncheon meat. Ito na lang yung bilhin nyo kasi medyo mahal yung spam. Ito, nabibili lang to sa TikTok shop. Ilalagay ko na lang din yung link dyan. Nabili ko nga pala siya ng yung hansong ang bibili nyo kasi medyo may issue yung may squirrel ang tatak. Medyo may issue siya. Ito, ilang beses na ako nakabili nito. Hansong luncheon meat. Nabili ko siya ng buy 2 take 2. Nasa 301 ko lang siya nabili. 4 na. Kasi, minsan nagsisale sila. Kaya bumili na ako. Kasi nga, gagawa nga ako ng musubi. Gusto kong itry yun. Tapos, dapat order din ako sa online ng seaweeds. Nakakita ko sa palengke ng isang araw. Bumili na ako. Ganon din naman ang presyo. Bali, yung tatluhang ganito, 50 pesos sa palengke. Ewan ko lang kung lahat may tinda. Pero na-tsyempohan ko kasi nakita ko lang sa daan. Kaya bumili ako. Ang price niya sa TikTok, same lang din naman. Ganon din. Pero pag nagsisale, 160, 4 na ganito na. 12 piraso. So, ayan. Ito yung mga kailangan natin. Tapos ito. Tapos magpipito tayo ng itlog. So, tara. Gagawa na tayo. So, ang una natin gagawin, kumuha lang tayo ng 2 itlog. Depende rin yan kung gaano kadami yung gagawin nyo. Ako kasi, yung isang luncheon meat yung ating bubuksan. So, 2 itlog muna yung ating gagamitin. At yan, i-scrambled egg lang natin to. Tinimplahan ko lang siya ng asin at paminta para magkaroon ng lasa. So, ayan, wala namang kaso kung hindi nyo maibaliktad yan ng buo. Pangpapalaman lang naman natin yan doon sa ating musubi. Tapos, isang lata lang ng hansong luncheon meat yung ating bubuksan. Kasi pag nagayat naman to mga kumarates, madami na rin siya. Hindi ko nga alam kung kakasya yung sinaing namin kasi kaninang umaga pa ako nagsaing. Ito naman gagawin kong ito, tanghalian na rin namin ni Kurt kasi meron na siyang kanin, may kasama na ring ulam. So, ang next naman natin, ipiprito lang natin itong ating luncheon meat. Tapos, pagka nakita nyong brown na siya, pwede nyo na siyang baliktarin. Nakadalawang sala nga ako dyan kasi parang 12 pieces na luncheon meat yung nagayat ko. Next naman natin, magtitimpla lang tayo ng toyo na may asukal at ito yung magiging sauce natin. At ayan, yung luncheon meat natin, ilalagay lang natin dito sa kawali. Nilagyan ko nga pala ito ng kaunting tubig mga kumartes kasi ayoko ng toyo ko, medyo maalat. Konti lang naman yung nilagay ko. Aantayin nga pala natin yang medyo maiga. Magkakaroon na kasi ng lasa yung luncheon meat natin dyan. So pag ganyan na nga, pwede nyo nang kuhanin yung ating luncheon meat sa kawali. At syempre, ihahanda na rin natin yung ating kanin. Para naman yung simpleng puting kanin natin ay magkalasa, nilagyan ko nga pala ito ng Knorr seasoning. Masarap din sana ito kung may sesame oil. Yun nga lang hindi nga ako nakabili. Ayan, i-assemble na natin. Kung may cling wrap kayo, gumamit kayo ng cling wrap. Diretso na natin siya dito para diretso balot na rin. Kung titingnan nyo nga, medyo madali. Pero yung totoong buhay, matarbaho din talaga. Dito nga 10 lang yung nagawa natin. Dahil nakulangan tayo sa kanin. Alam nga naman magsaing pa ako, no? Mamayang hapon ako magsasaing, panghapunan namin. Nilagyan ko nga lang din pala siya ng mayonnaise para mas masarap. Yung mga nakikita ko nga dito, mga kumarites, mga estudyante ang nagbebenta. Binebenta nila sa school nila at marami namang bumibili. Syempre mga kumarites, instant may kanin at ulam ka na dito. Nung ginawa ko nga to, nakatatlo nga si Kurt sarap na sarap siya. So ayan mga kumarites, ito na yung nagawa natin at in fairness, masarap naman talaga siya. So i-try nyo na din at yung mga link niyan ilalagay ko na lang sa comment section. Pwede nga din pambaon sa school at pwede nga rin pang negosyo. At dahil naka-calorie deficit nga tayo, isa lang yung nakain ko niyan. Dahil mga inday, mataas sa calories. 260 something ang isang ganito. At dahil mamayang gabi, gusto ko pang kumain ng kanin, isa lang talaga yung kinain ko. So ayan, titikman na namin ni Kurt yung aking ginawa. Tinanggal lang. Cup. Cup. May lasa na yung kanin. Ayun, naglalaglag. Pwede ka maglalagay ng tuna. May loob. Pwede, yung tuna lalagyan, yung kanin lalagyan ng tuna. Tuna. Okay. Sarap. Sarap siya. Ano? Isa pa? Busog ka na ng isa niya. Oo. Naglag yung kanin. Bunso mo.
Sarap. Ano yung patay, darling? Bakit? Tikman mo, taste test. Maya na. TikTok no. Wala, matrabaho din. Tinesting ko lang. Secret ngayon nakatatlo, busog na. Ano mo nga? Sarap. Ano yun? Nor seasoning lang nilagay ko sa kanin. Itlog. Luncheon meat. Ayan yung trending sa TikTok. Sarap yung balot pag napunaw, maalat-alat na maano-ano. Seaweeds. Ano kasarap yung balot at saka yung ham. Kasi yung kanin, hindi masyadong lasa at lang. Yung ham, tinimplahan ko lang yung toyo at asukal. Itong balot at saka itong ham. Parang naglalasang ano, no, maalat-alat na matamis-tamis. Ito, masarap ang balot. Masarap pala yung balot pagka na naturang. Seaweeds. Ano masarap? Hindi ka kagaya nung kinakain namin. Pwede mo nga yung ano eh, baunin na ano. Yung pagka ikaw ay ano sa school, kunwari, pwede yan. Ano na lang, parang binalot na rin. Kaya nga. Ito, ini, mabenta ito. Kurt, magbabaon ka ng ganito. Dalo ka na ito, busog ka na. 4, busog na yan. Kaya lang, magkasunod